Sinunog naman ng armadong grupo ng mga kalalakihan ang isang poultry farm sa Bago City, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sinunog ng 6 na mga armadong lalaki ang isang poultry farm sa Barangay Sagasa, lungsod ng Bago, Negros Occidental. Ayon kay Leonido Dalisay, nakasuot ng bonnet at pawang mga armado ang pumasok sa kanilang poultry at sinunog at natusta ang mahigit 3,000 na mga manok. Dagdag pa ni Dalisay, unang pinasok ang kubo at iginapos at tinututukan ng mga barel ang mga tao sa loob at ang manager mismo ng poultry farm bago pinuntahan ang iba pang mga kubo. Dinala ang manager sa bahay ng nasabing persona at kinuha pa ng mga armado ang cash na more or less 15,000 pesos bago sinunog ang nasabing poultry farm. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, pinuri ni Benguet Governor Melchor Dicla sa mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration na dumakip sa dalawang Chinese national sa isang bahay sa Santa Lucia Subdivision, Poblacion Tuba, Benguet. Ayon sa gobernador, may tuturing na illegal alien sina Keping Wang at Ko-on Kim at kailangan ma-deport lalo na't kasama nila ang isa umanong operator ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pampanga, Tarlac na hinihinalang nagtatago sa bahay ni Attorney Harry Roque sa Tuba, Benguet. Sinabi pa ni Governor Diclas na maganda ang naging hakbang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration para malaman kung may iba pang mga dayuhan na illegal na nakapasok sa bansa na nagtatago sa lokalidad. Binigyan din niya na walang operasyon ng POGO sa lalawigan ng Benguet. Nabatid mula sa isang reliable source na magsasagawa muli ng operasyon ng mga otoridad dito sa lokalidad laban sa ilang personalidad na sangkot sa operasyon ng POGO. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos sumabog ang damdamin ng isang ina nang makitang nakabigti ang kanyang anak sa loob ng kanilang tahanan sa New San Jose, Dinalupihang, Bataan. Ang insidente ng pagbibigti ng 25 anyos na binata ay natuklasan alas 6:30 ng gabi ng kanyang 64 anyos na ina. Sa panayam sa ina ng biktima, nakakaranas umano ang kanyang anak ng emotional stress na may personal problem na ito ang itinuturing na siyang dahilan kaya nagawa nitong biktima ang wakasan ang sariling buhay gamit ay kawad ng kuryente na ibinigti nito sa kanyang sarili. Hindi naman interesado ang magulang na ng biktima na sumailalim ito sa post-mortem examination, autopsy dahil tanggap na nila ang nangyari sa kanilang anak. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.